Sa kabila ng pagpapakawala ng libu-libong mga FPV kamikaze drone, daan-daang ginagabay ang bombang panghimpapawid at pagbubukas ng mahigit 200 labanan sa loob lamang ng isang araw, nabigo ang hukbo ng Russia na makamit ang isang estratehikong paglusot. Sa kahabaan ng 12 magkakaibang direksyon sa harapang linya, patuloy na binabasag ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga bugso ng pag-atake ng kalaban. Ang napakalaking dami ng lakas putok ng Moscow ay nagiging isang napakamahal at nakakapagpadugo na digmaan ng paggubos sa lakas ng kalaban. Sa Pokrovsk, kung saan itinutok ng Russia ang pinakamatinding presyon, hindi lamang napanatili ng Ukraine ang kanilang mga posisyon, kundi matagumpay rin nilang winasak ang mga kagamitan, sundalo at mga sentro ng pamumuno ng kaaway. Ayon sa opisyal na ulat ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine nitong Martes-Agosto 4, naitala ang kabuuang 216 na sagupaan sa buong linya ng digmaan. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng isang malinaw na kabalintunaan sa modernong pakikipaglaban. Maaaring takpan ng Russia ang kalangitan ng mga bomba drone, ngunit ang napakalaking presyo na ito ay hindi pa rin sapat upang mapahina o maibagsak ang pinagsamang sistema ng depensa ng Kyiv. Ang bawat bugso ng pag-atake na itinutulak ng Moscow ay sumasalpukan sa isang organisado at mabilis umangkop na sistema ng depensa ng Ukraine. Hanggang noong alas 10 ng gabi ng Martes, Agosto 4, idinokumento ng pangkalahatang tanggapan ng Ukraine ang napakataas na tindi ng mga labanan sa halos lahat ng sektor. Bagamat ang sentro ng bakbakan ay nasa direksyon ng Pokrovsk, ang presyon ng mga puwersang Ruso ay kumalat mula sa hilagang hangganan sa buong rehiyon ng Donbas hanggang sa mga pwesto sa timog. Ipinapakita nito na sinusubukan ng Moscow na banatin ang buong linya ng depensa ng Ukraine upang makahanap ng anumang mahinang punto. Sa loob ng isang araw na iyon, naglunsad ang militar ng Russia ng isang pag-ataking missile na gumamit ng 2 missile kasama ang 68 pag-ataking panghimpapawid at 213 ginagabayang bombang panghimpapawid na kabe. Bukod dito, nagpakawala rin ang Moscow ng 6,428 mga FPV kamikaze drone sa iba't ibang sektor ng harapang linya. Nagpakawala rin sila ng 2,294 na pag-atake gamit ang artilyerya at maramihang sistema ng paglulunsad ng raketa laban sa mga posisyon ng mga sundalong Ukrainyano at mga kalapit na pamayanan. Ang napakalaking dami ng munisyon na to ay nagpapatunay na ang Russia ay patuloy na umaasa sa kanilang estratehiya ng walang tigil na pambobomba. Ang layunin ng ganitong taktika ay ang paulit-ulit na pagbomba upang maipit ang mga tagapagtanggol sa kanilang mga kanlungang militar, sirain ang mga kagamitan sa pananggalang at pahinain ang moral ng mga sundalo sa harapang linya. Sa paglikha ng napakalaking pinsala gamit ang matinding lakas putok, umaasa ang mga commander na Ruso na magiging madali ang pag-abante ng kanilang mga unit ng impanterya. Gayunpaman, ang napakalaking dami ng armas na ginamit ay hindi automatikong nagbunga ng katumbas na tagumpay sa mapa ng labanan. Kahit na nahaharap ang Ukraine sa sabay-sabay na presyon sa maraming sektor, napanatili ng kanilang mga unit ang kakayahang mag-obserba, mag-ugnay ng ganting putok, at maglunsad ng mga tumpak na pag-atake sa mga kritikal na bahagi ng mga pangkat ng pagsalakay ng Russia. Ito ang naging pangunahing katangian ng labanan noong Agosto. Hindi nakipagpaligsahan ang Ukraine sa dami ng ibinubuhos na bomba, kundi ginawa nilang isang napakamahal na suliranin ng pagkalagas ang bawat pag-atake ng Russia. Sa direksyon ng Pokrovsk, naitala ang pinakamatinding konsentrasyon ng puwersa ng Russia na may kabuuang 23 bugso ng pag-atake. Sinubukan ng mga tropang Ruso na sumulong malapit sa mga lugar ng Toretske, Shakhove, Sofivka, Chernihivka, Hanivka, Novi Donbas, Dobropilya, Rodinske, Shevchenko, Vasilivka, Kotline, Udakhne, at Novopidhorodne. Hanggang sa mailabas ang opisyal na ulat ng gabi, may isang matinding labanan pa rin ang patuloy na nagaganap sa sektor na ito. Ang pangunahing estratehikong layunin ng Moscow sa Pokrovsk ay ang palakasin ang presyon sa mahalagang sistema ng supply na nagpapakain sa mga nakapaligid na depensa ng Ukraine. Sa pamamagitan ng pag-atake sa napakaraming punto ng sabay-sabay, nais ng Russia na pilitin ng Ukraine na hatiin ang kanilang mga nakatagong puwersa at munisyon. Ngunit sa kabila ng patong-patong na pag-atake, nanatiling matatag ang mga tagapagtanggol na Ukrainyano
at nagawang harangin ang karamihan sa mga nagtatangkang sumugod. Ayon sa mga datos mula sa pangkalahatang tanggapan ng Ukraine, ang mga unit ng Ukraine na nagtatanggol sa direksyon ng Pokrovsk ay matagumpay na pumigil ng maraming sundalo ng kalaban. Sa loob lamang ng 24 oras sa sektor na ito, 40 na sundalong Ruso ang napatay at 6 pa ang nasugatan sa gitna ng matinding bakbakan. Ang mga nasawi at nasugatang ito ay nagpapakita ng matinding presyong binabayaran ng impanterya ng Russia sa tuwing susubukan nilang pumasok sa mga zonang depensibong hitik sa putok ng Ukraine. Bukod sa mga pagkalugi sa mga tauhan, malaki rin ang naging pinsala sa mga kagamitang militar at sasakyan ng Russia sa sektor ng Pokrovsk. 2 sasakyang demotor ang ganap na nawasak at isa pa ang napinsala ng tumpak na putok ng Ukraine. 3 unit ng espesyal na kagamitang pang-ininierya na napakahalaga para sa paggawa ng mga tanggulan at pag-aalis ng mga minahan ang matagumpay ring winasak ng mga tagapagtanggol. Nawasak din ng mga puwersang Ukrainyano ang 4 na sistema ng artilyerya at isang napakahalagang sentro ng pagkontrol sa UAV ng kalaban sa Pokrovsk. Ang pagkasira ng mga espesyal na sasakyang pang-inhinyerya at mga sistema ng artilyerya ay nagdudulot ng malaking sagabal sa mga operasyon ng supply ng Russia sa mismong harapang linya. Kapag nawala ang mga espesyal na kagamitang ito, nahihirapan ang mga unit ng Russia na maghatid ng karagdagang bala at gumawa ng mga protektadong daanan para sa kanilang sumusugod na impanterya. Ang pinakanatatanging tagumpay ng Ukraine sa direksyon ng Pokrovsk ay ang pagpapahina sa kakayahan sa pagmamanman mula sa impapawid at paggamit ng drone ng Russia. Tineklara ng militar ng Ukraine na nagawa nilang wasakin o pigilan ng kabuuang 340 na iba't ibang uri ng mga drone ng Russia sa Pokrovsk pa lamang. Sa isang modernong digmaan kung saan ang mga UAV ang nagsisilbing mga mata ng artilyerya at nagpapadala ng agarang video ng larangan ng digmaan, ang numerong ito ay nagpapakita ng isang napakahalagang tagumpay sa elektronikong pakikidigma. Ang pagpigil sa 340 drone ay hindi lamang nangangahulugan ng pagkawala ng mga gamit para sa Russia. Ito ay direktang nagpapahina sa kakayahan ng mga commander na Ruso na mag-ugnay ng putok ng kanilang artilyerya at gabayan ng sumusugod na impanterya. Kapag nabulag ang kanilang mga mata sa kalangitan, ang mga unit ng pagsalakay ng Russia ay napipilitang lumaban ng walang sapat na kamalayan sa sitwasyon na siyang dahilan ng kanilang mataas na bilang ng mga nasawi at nasugatan. Upang maabot ang ganitong level ng bisa laban sa mga drone, gumamit ang sandataang lakas ng Ukraine ng isang patong-patong at pinagsamang sistema. Una rito ay ang paggamit ng patong-patong na elektronikong pakikidigma o EW. Kabilang ang panggugulo sa spectrum, kabilang ang mga nadadalang pangharang ng signal para sa trinsera at mga taktikang sasakyang EW. Mga kagamitang ito ay mabisang humaharang sa mga dalas ng radyo at telemetriya ng video na ginagamit ng mga FPV drone ng Russia at mga UAV na paniktik tulad ng Orlan, Denadzala. Kasabay nito, ginamit ng Ukraine ang kanilang paniktik sa mga senyas o kakayahan sa SIGINT upang matunton ang mga senyas sa radyo at telemetriya ng kalaban. Sa pamamagitan ng mga kagamitang tumutukoy sa pinagmumulan ng senyas sa radyo, naituro ng paniktik ng Ukraine ang eksaktong lokasyon ng mga hanay ng antena at mga tulay na Wi-Fi ng Russia. Dito natukoy at naituro ang lokasyon ng tanyag na sentro ng pamumuno ng unit ng drone na Rubicon ng Russia sa sektor ng Pokrovsk. Matapos matukoy ang eksaktong heograpikong koordinado ng himpilan ng pamumuno sa UAV, mabilis na nagkasa ang Ukraine ng mga tumpak na pisikal na pag-atake gamit ang mga raketang HIMARS o mga bombang ginagabayan ng tumpak tulad ng JDAMER. Ang matagumpay na pagtama sa sentro ng kontrol na ito ay pumatay sa mga bihasang Rusong piloto ng drone at tagapagsanay. Ang pagkawala ng mga dalubhasang tagapagpatakbo ay mas mahirap palitan ng Russia kumpara sa mismong mga unit ng drone. Bukod pa sa EW at mga tumpak na pag-atake, pinalawak din ng Ukraine ang paggamit ng kanilang mga espesyal na FPV drone na pangharang tulad ng sistemang AIR Pro. Ang mga mabilis at maliksing drone na pangharang na ito ay ginagamit upang direktang banggain at ibagsak ang mga UAV na paniktik ng Russia habang nasa gitna ng lipad.
Ang kombinasyong ito ng elektronikong panggugulo sa spectrum, pagtukoy ng lokasyon sa pamamagitan ng SIGINT at pisikal na pagharang ang naging susi upang maipagtanggol ng Ukraine ang himpapawid ng Pokrovsk. Sa direksyon ng Kostiantynivka, ipinakitang muli ng mga tagapagtanggol ang kanilang matinding kakayahang umangkop at katatagan sa gitna ng walang humpay na pag-atake. Matagumpay na pinalayas enje mga tropang Ukrainiano ang osemnas na bukso enje pag-atake enje Russia malapit sa mga pamayanan enje Ivanopilia, Kostiantiniuka, Iliniuka, Novoseliuka at Novopavliuka. Ang Kostiantynivka ay may napakahalagang estratehikong papel dahil itong nagpoprotekta sa buong linya ng depensa ng Ukraine sa rehiyon ng Donetsk. Ang patuloy na pagsubok ng Russia na pasukin ang Kostiantynivka ay nagpapakita na nais ng Moscow na piliting palawakin ang saklaw ng depensa ng Ukraine sa Donetsk. Nais ng mga puwersang Ruso na lumikha ng karagdagang presyon sa mga pangunahing sentrong lungsod upang mabawasan ang kakayahan ng Kyiv na magpadala ng karagdagang puwersa sa ibang sektor. Ngunit ang pagkabigo ng 80 na bugso ng pag-atake na ito ay patunay na kumpleto pa rin ang kontrol ng mga tagapagtanggol na Ukrainyano sa kanilang mga taktikang posisyon. Hindi rin nahuli ang tindi ng labanan sa direksyon ng Sloviansk kung saan naganap ang matitinding seri ng bakbakan sa buong araw ng Martes. Naglunsad ang puwersa ng Russia ng 17 na pagtatangkang umabante malapit sa Zakitne, Krivaluka, Rayolexandrivka, Piskunivka at Raisnikivka. Naharang ng mga unit na Ukrainyano ang lahat ng mga pag-ataking ito bagamat may isang labanan na patuloy pa ring nagpapatuloy sa oras ng opisyal na ulat. Ang pagpapanatili ng linya ng depensa sa sektor ng Sloviansk ay kritikal para sa pangkalahatang seguridad ng silangang Ukraine. Ang mga pamayanan tulad ng Zakitny at Krivaluka ang nagsisilbing panlabas na kalasag na nagtatanggol sa mga pangunahing ruta ng supply patungong Sloviansk. Ang Sloviansk ay isa sa mga natitirang pinakamalalaking lungsod kuta at estratehikong himpilan ng Kyiv sa rehiyon ng Donetsk na patuloy na pinoprotektahan ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sa direksyon ng Lyman, nagpakawala ang mga tropang Ruso ng 11 na magkakahiwalay na pagtatangkang umatake sa mga lugar ng Olhivka, Shekivka, Stavki, Drobishibe, Dibroba, Ozerne at Lyman. Isa sa mga labanan dito ay hindi pa rin natatapos ng ilabas ng pangkalahatang tanggapan ng Ukraine ang kanilang arawang ulat. Patuloy na naghahanap ang Russia ng kahit anong maliit na puwang o bitak sa linya ng depensa ngunit wala silang naitalang anumang pagsulong sa operasyon. Sa kabila ng tuloy-tuloy na presyon ng artilleriya at impantirya ng Russia sa sektor ng Lyman, hindi sila nagtagumpay na makakuha ng anumang permanenteng tuntungan. Ang pagkabigo na ito ay nagpapakita na ang mga posisyon sa depensa ng Ukraine sa paligid ng Drobisheve at Dibroba ay may sapat na lalim at magkakaugnay na larangan ng putok. Bawat pagsubok ng Russia na lumapit ay mabilis na natutukoy ng mga unit ng pagmamanman ng Ukraine. Habang nagiinit ang labanan sa karamihan ng mga sektor sa silangan, isang kapansin-pansing kaganapan naman ang naitala sa direksyon ng Kupiansk na ayon sa ulat ng pangkalahatang tanggapan ng Ukraine, walang naitalang kahit isang paglusob sa lupa mula sa panig ng Russia sa buong araw ng Agosto 4 sa sektor na ito. Ang ganitong kakaibang katahimikan sa Kupiansk ay nagpapakita ng isang mahalagang taktikang pagbabago sa harapang linya. Ayon sa mga tagasuri sa militar mula sa Institute for the Study of War at Royal United Services Institute, ang pansamantalang paghinto na ito sa Kupiansk ay may malinaw na mga dahilan. Una, kinailangan ng pangkalahatang tanggapan ng Russia na baguhin ang kanilang mga prioridad sa operasyon at ilipat ang kanilang natitirang reserbang puresa at munisyon patungo sa Pokrovska at Kostiantynivka. Sa mga sektor na iyon, nakikita ng Moscow ang mas mataas na pagkakataon na makakuha ng pagsulong sa teritoryo. Bukod sa pagbabago ng prioridad, ang mga unit ng Russia sa sektor ng Kupiansk ay dumanas din ng napakatinding pagkalaga sa mga nakarang araw ng pakikipaglaban. Ang matinding pagkawala ng mga sundalo at kagamitan ay nagpilit sa mga commander na Ruso na magpatupad ng kinakailangang pagpapalit at muling pagdaragdag ng puwersa ng kanilang mga naubos na unit. Nang walang sapat na bagong tao at mga sasakyan na kabaluti, hindi nila kaya magpatuloy sa pag-atake. Ang panandaliang katahimikang ito sa Kupiansk ay nagbigay ng napakalaking pakinabang sa sandatahang lakas ng Ukraine
Nagkaroon ng pagkakataon ang mga ininierong Ukrainyano na patibayin ang kanilang mga sonang may mina at mga estrukturang pandepensa sa kahabaan ng Oskil River. Bukod dito, nagawa rin ng Ukraine na pansamantalang ilipat ang ilan sa kanilang mga naililipat na unit ng elektronikong pakikidigma mula Kupiansk patungo sa mas maiinit na sektor tulad ng Pokrovsk. Sa mga sektor naman ng Hilagang Slobozansky at Kursk, nanatiling aktibo ang puwersa ng Russia sa pamamagitan ng panakanakang pag-atake at malakas na bombardimento. Naglunsad ang kalaban ng 3 pag-atake sa lupa sa lugar na ito, kung saan ang isa ay patuloy pa ring nagaganap ng ilabas ang ulat. Nagpatupad din ng Russia ng isang pag-ataking panghimpapawid gamit ang 2 bombang Cab at nagpaulan ng artilyerya at putok ng raketa ng 49 na beses sa mga posisyon ng Ukraine at mga tirahang lugar. 2 sa mga pag-atake sa Hilaga ay sinagawa gamit ang mabibigat na maramihang sistema ng paglulunsad ng raketa o MLRS. Bagamat mas mababa ang bilang ng paglusob sa lupa dito kumpara sa mga sektor sa Donbas, ang tuloy-tuloy na pagbomba ng Russia ay nagpapakita ng kanilang kagustuhan na panatilihin ang presyon sa hilagang hangganan. Nais ng Moscow na pilitin ng Kyiv na mag-iwan ng sapat na puwersa sa hilaga upang hindi maipadala ang lahat ng reserbang puwersa sa Pokrovsk o Sloviansk. Sa direksyon ng Timog Slobozansky, muling tumaas ang tindi ng labanan ng maglunsad ang Russia ng kimtin na bugso ng pag-atake sa mga posisyon ng Ukraine. Ang mga pag-atake ay nakatutok sa mga lugar ng Kozakhalopan, Liman, Izbitske, Kovalivka, Okrimiwka, Khorne, Khatne, Mitrofanivka at Ivashkine. Buong giting na ipinagtanggol ng mga tropang Ukrainyano ang kanilang mga linya kung saan may isang labanan pa ring nagpapatuloy sa huling ulat. Ang patuloy na pagdepensa ng Ukraine sa Timog Slobozansky ay nagpapakita ng pagiging epektibo ng kanilang doktrina ng aktibong depensa. Sa pamamagitan ng mahusay na koordinasyon sa pagitan ng impanterya sa harapang linya at mga tagapagpatakbo ng drone, mabilis na naharang ng Ukraine ang mga sumusugod na sasakyang nakabaluti at mga unit ng impanterya ng Russia bago pa man sila makalapit sa mga pangunahing trinsera. Sa direksyon ng Kramatorsk naman, nagkasa ang militar ng Russia ng 2 magkahiwalay na pag-atake malapit sa Nykiforivka at Markov. Bagamat hindi kasing laki ang sakop ng mga pag-ataking ito kumpara sa Pokrovsk, ipinapakita nito na sinusubukan pa rin ng Russia na magpanatili ng panliligalig sa buong haba ng harapang linya. Nais ng Moscow na subukan kung may mga lugar na posibleng napabayaan ng Ukraine habang nakatutok ang pansin sa Pokrovsk. Sa direksyon ng Oleksandrivka, matagumpay na pinalayas ng sandatahang lakas ng Ukraine ang 2 pagtatangka ng Russia na umabante sa paligid ng Rivne at Pidubne. Ang mabilis na pagpigil sa mga maliliit ngunit tuloy-tuloy na direksyon ng paglusob na ito ay kritikal para sa Ukraine. Sa pamamagitan ng pagpigil sa maliliit na taktikang bentahin ng kalaban, naiiwasan ng Ukraine na mag-ipon ang Russia ng malaking puwersa ng pagsulong na maaaring maging malaking banta sa hinaharap. Ang direksyon ng Huliepol sa timog ay naging isa sa mga pinakaaktibong lugar ng bakbakan noong Agosto 4 matapos maglunsad ang Russia ng 12 na bugso ng pag-atake. Ang mga pag-atake ay naitala malapit sa Vozdvizhivka, Tsvitkove, Rizdvianka, Rivne, Hirke, Zaliznychne, Staroukrainka, Kharivne at Yehorivka. Malinaw na nais ng Russia na subukan ang lakas ng depensa ng Ukraine sa rehiyon ng Zaporizhia sa pamamagitan ng pag-atake sa malawak na linya. Gayunpaman, ng pilit na pag-atake ng Russia sa napakaraming punto ng sabay-sabay sa sektor ng Huliaipol ay nagbunga rin ng malaking problema para sa kanila. Dahil nahati ang kanilang mga kagamitan at puwersa sa malawak na lugar, nawalan ng sapat na lakas sa pagsalakay ang bawat pangkat ng pagsalakay. Nagbunga ito ng mabilis na pagkabigo ng kanilang mga operasyon laban sa maayos na nakaposisyong mga unit ng depensa ng Ukraine. Sa direksyon ng Orikhiv, matagumpay ring pinalayas ng mga tropang Ukrainiano ang 3 pag-atake ng Russia malapit sa Bilohiria, Pavlivka at Plavny. Bagamat mas mababa ang bilang ng mga sagupaan dito kumpara sa mga sektor sa silangan, ang pagpapanatili ng linya sa Orikhiv ay may napakalaking kahalagahan. Ang anumang pagpasok ng Russia sa sektor na ito ay direktang magbabanta sa mga ruta ng supply sa buong katimugang harapan ng Ukraine. Sa direksyon ng Pridniprovsky, walang naitalang anumang bagong paglusob mula sa puwersa ng Russia sa buong araw ng Agosto 4
Inilahad din ng pangkalahatang tanggapan ng Ukraine na ang natitirang mga bahagi ng 1,000 kilometrong harapang linya ay hindi nagkaroon ng anumang makabuluhang pagbabago sa posisyon ng magkabilang panig. Ipinapakita nito ang pangkalahatang katatagan ng linya ng depensa ng Ukraine sa kabila ng napakaraming pag-atake. Ang pangkalahatang larawan ng digmaan noong Agosto 4, 2026 ay nagpapatunay na ang Russia ay mayroon pa ring napakalaking kakayahan na magpakawala ng matinding lakas putok. Ang mahigit 6,400 mga FPV drone, 213 ginagabayang bomba, 68 pag-ataking panghimpapawid, at libu-libong bala ng artilleriya ay sapat upang magdulot ng napakalaking takot at pinsala sa kahit anong hukbo sa mundo. Ngunit ang kailangan ng Moscow para manalo ay hindi lamang kahanga-hangang mga numero sa papel kundi ang kakayahang gawing totoong teritoryo sa lupa ang mga bombang ginastos. Dito, patuloy na nabibigo ang estratehiya ng Kremlin dahil sa matatag na depensa ng Ukraine mula sa Pokrovsk, Kostiantynivka at Sloviansk hanggang sa Liman, Timok Slobozhanske, Huliaipole at Orighiv. Ang mga unit ng Ukraina ay patuloy na nakatayo sa kanilang mga pwesto. Nagawa nilang harangin ang mga bugso ng pag-atake at gumanti sa pamamagitan ng pagwasak sa mga sasakyan, artilleriya, drones at infrastruktura ng pamumuno sa drone ng Russia. Bagamat hindi pa ganap na maalis ng Kyiv ang matinding presyon mula sa Moscow, napatunayan ng Ukraine na ang napakalaking dami ng armas ay hindi nakakagarantiya ng tagumpay kapag ang mga pag-atake ay mabilis na natutukoy, nagagambala at binabasag. Pumasok ang Russia sa labanan noong Agosto 4 dala ang lakas ng kanilang mga bomba at dami ng tao. Sumagot naman ang Ukraine gamit ang organisadong linya ng depensa, mabilis na pag-angkop at tamang pagpili ng mga target na dapat pigilan. Matapos ang 216 na matitinding pagtatagpo sa buong harapang linya, hindi nakakita ang mundo ng anumang makabuluhang pagbabago sa mapa ng labanan. Ito ang pinakamahalagang tagumpay para sa Ukraine. Ang pilitin ng Russia na gumastos ng napakalaking inventaryo ng armas, dumanas ng karagdagang matinding lugi sa tao at kagamitan, at magpatuloy sa pakikipaglaban ng walang nakukuhang katumbas na paglusot. Sa kasalukuyang digmaan ng pag-ubos sa lakas ng kalaban, ang pananatiling matatag sa harap ng ganitong napakalaking presyon ay hindi lamang isang matagumpay na depensa. Ito ang paraan ng Ukraine upang unti-unting pahinain ang kakayahan ng Russia na magpatuloy sa kanilang mga kampanya ng paglusob sa hinaharap. Sa bawat drone na nagagambala, sa bawat sentro ng pamumuno na nawawasak, at sa bawat bugso ng pag-atake na nababasag, patuloy na ipinapakita ng Ukraine na ang determinasyon at matalinong pakikipaglaban ay kayang tumapat sa pinakamalakas na presyon ng kaaway. Kung nais ninyong manatiling may pinakabagong kaalaman sa mga pinakabagong kaganapan sa geopolitika, mga pangyayaring militar at mga balita sa pandaigdigang tunggalian, huwag kalimutang pindutin ang like para sa bidyong ito. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang malalalim at direktang pagsusuri sa mga susunod na araw.